Yan ang PNP. Naisugod ang biktima sa ospital para sa agarang tulong medikal. Patuloy naman ang hot pursuit operations sa mga suspect. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong naging bagyo na ang low pressure area sa silangan ng Mindanao, kailan naman ito papasok sa Philippine Area of Responsibility? Alam mo, Alvin, tama ka, no? Naging tropical depression o mahinang bagyo na nga ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ng tropical depression, mahigit 1,300 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Alas 4 po yan ngayong hapon. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. Sa ngayon, almost stationary o halos hindi ito gumagalaw sa kanyang kinaroroonan. Wala pang direktang epekto ang bagyo sa ating bansa pero umaabot po yung buntot nito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Kilos ang bagyo pan-northwest o pahilagang kanluran at ito ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bilang tropical storm sa araw ng Huwebes. Tatawagin po ito sa local name na Domeng, ang ika-4 na bagyo sa ating bansa ngayong taon. Kilos pa ang bagyo sa gitnang bahagi ng Philippine Sea at lalakas hanggang typhoon category pero mananatiling malayo sa lupa at hihila po ng habagat na pwedeng magpaulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Western Mindanao pagsapit po yan ng weekend. Kaya kapamilya, magplano at maghanda sa posibleng pagpapaulan po ng habagat na hihilahin ng bagyo at mantiling nakaantabay sa updates ukol sa sama ng panahong ito. Habang malayo pa ang bagyo, nagpatuloy pa rin po ang init at alinsangan sa ating bansa. Pumalo sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong Martes. Natala iyan sa Cavite City, Dagupan at Tuguegarao City. Bukas, Miyerkules, 50 lugar pa ang makararanas ng delikadong antas ng heat index. Pangungunahan pa rin po ng Cavite, Dagupan at Tuguegarao sa 46 degrees Celsius habang 45 degrees Celsius naman sa Kamiling Tarlac, Kasiguran, Aurora, Etxague, Isabela, Pili, Camarines Sur at San Ildefonso, Bulacan. Kaya stay hydrated pa rin po mga kapamilya. At ngayong Mayo habang tag-init pa, kaunting ulan po ang natanggap sa Luzon kaya nararanasan ang drought o tagtuyot sa Metro Manila at 25 probinsya. Kabilang dyan ang mga probinsya sa Ilocos Region, Cordillera, gayon din po ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bataan, maging ang Rizal, Laguna, Mindoro Provinces, Camarines Norte, Albay, dyan sa amin sa Catanduanes, Masbate, Antique at Guimaras. Ibig sabihin po ng drought, mas mababa ng higit 60% kaysa sa normal ang ulan sa mga lugar na ito sa nakalipas na 3 buwan. Meron ding dry spell sa 25 pang ibang probinsya sa Luzon at ilang lugar sa Visayas at Mindanao, habang meron namang dry condition sa Negros Oriental, Cebu at Bohol. Paglinaw lang po itong drought at yung tuyong panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil po yan sa tag-init at hindi pa El Nino, dahil hindi pa umiiral ang El Nino. Patuloy din po ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam na nasa 174.83 meters Martes ng umaga. At mula po na nagsimula ang tag-init ay higit 25 metro na ang binaba ng tubig dyan sa Angat Dam. Pero may aasahan po tayong mga pagulan bukas, May 27, base yan sa The Weather Company. Diyan sa Mindanao, maulan sa umaga sa bahagi po ng Basilan. Tanghali naman, magsisimula yung mga pagulan sa mas maraming lugar sa Mindanao at may kalakasan ang buhos ng ulan sa hapon. Diyan pa rin sa may Basilan, Zamboanga City, ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, maging sa Lanao del Sur, Bukidnon at dito sa may bahagi ng Cotabato. Pagsapit ng gabi, meron pang malalakas na ulan dito sa gitnang parte ng Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas kung saan po may aasahang mga kalat-kalat na mga pagulan sa umaga maging pagsapit po ng tanghali. Posible yung malalakas na ulan sa hapon sa ilang lugar dito sa may bahagi ng Panay at Negros provinces at pagsapit po ng gabi ay may kaunting ulan pa sa ilang bahagi ng Visayas, lalo sa may southern part ng Negros Island. Dako naman tayo sa Palawan, may mga pagulan din po sa katimugang bahagi ng probinsya at pagsapit ng tanghali at hapon, posible yung mga pagulan din dito sa mas maraming parte ng Palawan, bagamat pagsapit ng gabi ay halos wala ng ulan dyan sa Palawan.
Sa Luzon, mainit po at tuyo ang panahon sa malaking bahagi sa umaga at tanghali. May thunderstorms pagsapit ng hapon, dito po lalo sa bahagi ng Cordillera at Ilocos Region. Meron din oras ng hapunan sa may Central Luzon, bagamat mawabawasan na yung mga pag-ulan pagsapit or paglumalim po ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, mainit maghapon at pwedeng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index, sabi ng Pag-asa. Mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Kapamilya, isang bulalakaw ang nakunan sa video na dumaan malapit sa Bulkang Mayon bandang alas 10:30 Lunes ng gabi. Sa pool sa monitoring camera ni Bayan Patroller Ives Ilay Yu mula sa kanilang bahay sa Barangay Cabaangan East, Legazpi City, ang pagbulusok ng bulalakaw. Sa kanyang video, kulay berde ang ningning ng bulalakaw na tila bumagsak sa likurang bahagi ng nag-aalborotong Mayon Volcano. Pero nilinaw po ng PHIVOLCS na hindi tumama sa dalisdis ng Mayon ang bulalakaw dahil naglaho na ito habang nasa himpapawid pa. Kinumpirma rin ng Philippine Space Agency sa hiwalay nilang pahayag, anila dahil sa bilis ng pagbagsak, nagdulot ng matinding friction ang init sa himpapawid dahilan para mag-vaporize ang bulalakaw. Atin ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim at ingat kapamilya. 30